Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Kapanalig, noong huling araw ng Enero, iba't ibang grupo ang nagkasahan ng kilos protesta para protektahan ang pondo ng bayan. Pangunahing panawagan nila ang pagbibigay linaw ng administrasyon sa ipinasa nitong budget para sa taong ito. Ikinabahala kasi ng mga grupong ito na baka magamit ang pera ng bayan para sa mga proyektong gagatasan ng mga tiwaling politiko at sa mga ayudang baka magamit sa vote buying. Ikinabit na rin ang mga pagkilos na ito sa panawagang paandarin na ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte nang lumabas na ang katotohanan kung paano ginamit ng kanyang opisina ang confidential funds. May tatlong pagtitipong ginanap noong araw na yun. Noong una, nagsama-sama sa People Power Monument ang mga kinatawan ng iba't ibang sektor, kabilang ang mga pamilya ng mga biktima ng madugong gyera kontra droga. Pagkatapos ng tanghalian, mga progresibong grupo at mga samahan ng mga estudyante ang dumagsa sa Liwasang Bonifacio sa Kamaynilaan. Nagtapos ang araw sa isang prayer rally sa EDSA Shrine. Sa mga pagkilos na ito, kapansin-pansin ang presensya ng mga taong simbahan, pare, madre, seminarista. Gaya sa ibang mga kilos protesta, pinuna ng ilan ang pakikilahok ng mga religyoso sa mga ganitong gawain. May mga komentong katulad ng bakit nakikisali ang mga paret madre sa paglaban sa gobyerno. O kaya naman, may ibang mas mahalagang isyong dapat tutukan ang ating Santa Iglesia. Mayroon din ganitong puna. Nalilimutan na yata ng mga paret madre ang separation of church and state. Ano yun, kapanalig? Hindi pa rin tayo nakakalampas sa paniniwalang ang simbahan ay hindi dapat nakikisawsaw sa mga isyong panlipunan at pampolitika. Ang papel lang ng simbahan ay palalimin ang pananampalataya natin sa Diyos at ipagtanggol ang moralidad laban sa mga makamundong kultura at pamumuhay. Kapanalig, pero hindi ba't kine-question mismo ni Jesus ang umiiral na balangka sa lipunan noong panahon niya? Hindi ba't pumanig siya sa mga dukha at inaapi ng mga nasa poder? Lantaran niyang pinuna ang mga pariseyong nagpapanatili ng hindi pagkakapantay-pantay. Hinamon niya ang mga pinunong pinagsasamantalahan ang mga maliliit at pinagkakitahan pa ang templo. Hindi siya nananawagan ng pagkapatalsik sa mga nakuluklok sa posisyon, pero hindi niya nangiming punahin ang mga nakikita niyang kamalian. Sa Lucas 4:43, sinabi ni Jesus, dapat ko ring ipangaral ang mabuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos, sapagkat ito ang dahilan kaya ako isinugo. Kapanalig, walang humahadlang sa mga taong simbahan na sumali sa usaping panlipunan at pampolitika. Bahagi ito ng ebanghelisasyon. Bahagi ito ng pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Bahagi ito ng pagtatag ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Bilang mga tagasunod ni Jesus, ang mga pare, madre, seminarista at iba pang itinalaga ang kanilang sarili sa pagsunod kay Kristo ay may tungkuling isabuhay ang mga turo ng Panginoon. Lalo na ang mga nagtatanggol sa mga nasa laylayan, pagkataguyod ng katotohanan, pagkapanatili ng kapayapaan at katarungan. Kapanalig sa Catholic Social Teaching, Evangelii Gaudium ni Pope Francis, ipinapaalala sa atin ng ating simbahan ang ating pagkataya para sa mas mabuti ay hindi lamang sa mga gawain at programang nagpapaabot ng tulong sa mga nangangailangan. Inuudyukan tayo ng banal na spiritu, hindi para sumali sa marahas at magulong aktivismo. Ang pagkilos nating mga Katoliko, reliyoso man o laiko, ay dapat nakatuon sa ating kapwa sa paraang nakikita natin sila bilang hindi iba sa atin. Ito ang dahilan ng pakikialam ng simbahan sa buhay ng lipunang kinapapalooban niya. Walang ibang agenda, kapanalig, kundi ang kapakanan ng simbahan ng Diyos.
Kaya't kapanalig, may kasabihan nga, the price good men pay for indifference to public affairs is to be ruled by evil men. Walang magbabago kung nasa tabi lang tayo at walang gagawin. Maliwanag ang sinabi ni Kristo sa Mateo 25, ano man ang gawin mo sa pinakamaliliit, ay ginawa mo sa akin. Kasama po sa mga maliliit, ang mga biktima ng EJK. Kasama sa mga maliliit, ang ninanakawan natin ng pera dahil binubulsa ng mga kurap sa pamahalaan. Dapat lang ang simbahan ni Kristo makilahok, makialam, at makibaka sa karapatan ng maliliit. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.